Mga idolo, hindi lang panalo, kundi dinurog. Ganto kalala ang ginawa ng Lakers sa Game 6. Parang training session lang laban sa Rocket. Inside, shot fake, reverse pivot. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Grabe, walang ibang salita kundi domination. From the opening tip, kontrolado na agad ng Lakers ang laro. Hindi na pinatagal ng Lakers ang serye. Alam nila, end it now or risk everything. At dito na naman pumasok ang liderato nila LeBron James. 28 points, 7 rebounds at 8 assists. Hindi lang numbers to. Impact na ni LeBron to mga idolo. Siya ang nag-control ng tempo, siya ang nag-initiate ng offense, at siya ang sumagot sa bawat mini-run ng Rockets. Parang sinasabi niya, hindi pa ako tapos mga bata. Hindi lang si LeBron ang gumalaw para sa Lakers. Andyan din si Rui Hachimura na may 21 points. Tahimik pero deadly. May mid-range, cuts at spot-up shooting. Perfect fit sa sistema talaga ng Lakers. At Austin Reeves, kahit kababalik lang niya, nagambag siya ng 15 points. Hindi man sumabog sa scoring, pero clutch decision at spacing, napaka-importante. Ito yung version ng Lakers na delikado. Balanced offense, smart decision making, veteran leadership. Pero mga idolo, hindi rin naman totally nagkulang ang Rockets. Si Amen Thompson at Alperen Sengun may combined 35 points. Pero ang problema, kulang sa experience. Hindi kayang sabayan ng adjustment ng Lakers. Defensive breakdowns. Kapag playoff basketball na, hindi lang talent ang pinag-uusapan dito. IQ at composure ang laban dito mga idolo. At dito sila natalo. At ngayon mga idolo, tapos na ang Houston Rockets. All defensive. Ibang level na ng laban ang kakaharapin ng Los Angeles Lakers. Hindi na rebuilding team ang kalaban nila. Hindi na inexperienced squad. Ito na ang pinakadelikadong young team sa West, ang Oklahoma City Thunder. Hindi lang sila basta bata at mabilis. System team sila. Sa ilalim ng sistema nila, lahat marunong mag-handle ng bola. Lahat kayang mag-shoot. Lahat kayang dumepensa. At syempre, nandyan ang leader nila, si Shai Gilgeous-Alexander. Hindi lang scorer to, closer din siya mga idolo. Elite sa mid-range, halos unstoppable sa drives, calm under pressure. At ang pinaka-dangerous, hindi siya nagmamadali. At for me mga idolo, may matchup problems para sa Lakers. Ito yung reality check natin. Una na rito ang speed difference. Mas mabilis ang OKC sa bawat position. Guards mas explosive, wings mas athletic, transition mas deadly mga idolo. Kapag napabayaan ng Lakers ang tempo, pwede silang tambakan pabalik. Pangalawa, perimeter defense issues. Ang Lakers historically medyo nahihirapan sa quick guards. Nagkakaproblema sa rotation. At OKC, ball movement plus drive and kick system. Isang maling rotate lang mga idolo. Open 3 agad. SGA drives, gets to the elbow, now leans in, kicks it out. Williams for 3, it's gone! Pangatlo, depth ng OKC. Hindi lang starters ang problema. Bench pa lang, kayang mag-maintain ng pace. Walang drop-off. Samantalang ang Lakers, dependent pa rin sa core nila. Pero mga idolo, hindi ko naman sinabing walang pag-asa ang Lakers. Andiyan ang double superstar engine nila, si LeBron James plus Luka Doncic. Ito na yung pinakadelikadong senaryo para sa Oklahoma City Thunder. Kung si LeBron ang utak, si Luka ang scoring machine. Kailangan mangyari, LeBron control the pace, Luka control the offense. At kapag nag-click to, halos imposible silang bantayan sa half court. Why is this scary? Parehong elite playmakers, parehong kayang mag-create ng sariling tira, parehong clutch. Ito yung tinatawag na basketball IQ overload. Mga idolo, sa totoo lang, ito ang malaking advantage ng Lakers sa clutch moments. Pwedeng magpahinga si LeBron at si Luka Doncic ang sasalo. Kailangan niya 25 to 30 points per game. High efficiency, control sa fourth quarter. Kapag naging aggressive si Luka, mapipilitan ng OKC mag-double team. At ang mag-o-open ang shooters ng Lakers. Pero mga idolo, hindi mawawala ang role ni Rui Hachimura. Kapag nag-double team kay Luka, automatic open si Rui. Kapag nag-deliver siya ng 18 to 22 points, efficient shooting, physical defense, malaking problema to sa OKC Wings. Pero mga idolo, mas magiging importante pa si Reeves ngayon. Bakit? Siya ang magiging connector between LeBron at Luka. Kailangan niya smart decisions, secondary playmaking, spot-up shooting,
kapag nag-click siya, mas magiging fluid ang opensa ng Lakers. Ito ang pinaka-underrated advantage. Si Luka Doncic ay master ng half-court offense, tempo control, pick and roll reads. Kapag siya ang nagdikta ng pace, mabagal ang laro, organize ang offense, napipilitan ng OKC mag-adjust, at dito nahihirapan ng mga young teams. Kumbaga, kontra-tiyempo mga idolo. Kung wala si Luka Doncic, OKC ang malinaw na lamang. Pero dahil nandyan si Luka Doncic, nagiging chess match ang serye. From athletic battle, naging IQ battle. At ito mga idolo, how OKC will try to destroy Lakers. Simple lang ang game plan nila. Number 1, run, run, run. Pass break points, early offense, transition threes. Mapapagod ang Lakers veterans. Pangalawa, target defensive weakness. Sino ang tatargetin? Slow rotations, mismatch sa guards. At si Shai Gilgeous-Alexander ang bahala dyan. Pangatlo, team basketball. Hindi sila ISO heavy team. Ball movement, extra passes, high IQ plays, kaya mahirap silang basahin. At ito na mga idolo, tignan natin ang mga possible matchup. Para sa point forward battle, LeBron James versus Jalen Williams. Experience versus youth, si LeBron mga idolo, may IQ, control at leadership. Habang si Jalen Williams naman, may energy, athleticism at two-way player. Para sa matchup na to, may edge ang Lakers dahil sa experience. Pero kapag napagod si LeBron, pwede mag-shift ang momentum mga idolo. Para sa superstar matchup naman, Luka Doncic versus Shai Gilgeous-Alexander. Ito ang tunay na headliner. Si Luka may size, strength at playmaking. Habang si Shai naman, speed, smooth scoring at consistency. Edge nito, 50-50. Kung sino ang mas efficient, siya ang magdadala ng team niya. Para sa wing matchup naman, Rui Hachimura versus Lu Dort. Rui may scoring at physicality. Para kay Dort naman, may elite defense. Edge dito, depende sa laro. Kapag nalock ni Dort si Rui Hachimura, OKC ang advantage. Kapag nakahanap naman ng rhythm si Rui, Lakers boost to mga idolo. Para sa backcourt support naman, Austin Reeves versus Alex Caruso. Si Reeves merong clutch, shooting, decision making, habang si Caruso naman may size, rebounding at playmaking. Ang may edge dito ang Lakers dahil sa clutch factor ni Reeves. Para sa big man matchup naman mga idolo, Lakers bigs versus Chet Holmgren. Ito yung pinaka-unique matchup. Lakers, physical, inside presence. Habang si Chet Holmgren naman may rim protection plus spacing dahil sa shooting niya. Ang edge dito, inside Lakers. Pero sa outside at spacing, OKC rito mga idolo. Para sa bench matchup naman, OKC bench versus Lakers bench. OKC, mas bata, mas mabilis. Para sa Lakers naman, mas experience pero inconsistent. Ang edge dito, OKC. Dito pwedeng manalo ang OKC ng games. At ito ang X-factor ng matchups. Luka Doncic pick and roll versus OKC defense. Kapag hindi nila napigilan to, pwedeng mag-collapse ang depensa. Open shots everywhere. Habang kay Shai Gilgeous-Alexander naman, drives versus Lakers defense. Kapag nakapasok siya sa paint, either score or kick out 3. At ito ang final matchup verdict ko mga idolo. Kung titignan mo isa-isa, superstar, even. Sa depth, OKC. Experience, Lakers. Fast pace, para sa OKC naman yan. Half court, Lakers. At ito na mga idolo, ang final prediction ko. Real talk, lamang pa rin ang OKC. Pero hindi to blowout. Possible scenarios, OKC in 6, most realistic. OKC in 7 kung lalaban ng maganda ang Lakers. Or pwede rin maging Lakers in 7 kung mag-supernova si LeBron. Mga idolo, hindi lang ito laban ng teams. Ito ay laban ng henerasyon. Mga veterano ng Los Angeles Lakers versus future ng NBA, ang Oklahoma City Thunder. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, share at subscribe. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlights and Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.